Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program. Ngayon pong araw ng Miyerkules. At ngayon ay Miyerkules Santo. Yung iba po sa inyo, nasa panata kayo na pumunta sa church every day or at least panoorin yung lahat ng online meetings natin every day na ginagawa. Actually, everyday tayo ngayong Holy Week na to, gumagawa ng online mga services, online meetings. And itong Holy Week na to is merong iisang rason para alalahanin yung final week na bumago sa kasaysayan ng mundo, na pwede ring bumago sa kasaysayan ng buhay ninyo. Kung kayo po ay naka-attend kanina sa ating Bible study ng 9 a.m. at 11, kung kaya nyo pong makapunta mamayang alas 3 ng hapon at alas 9 ng gabi, mas magiging maganda rin po yan para sa spiritual na buhay ninyo. Pero pinagpapatuloy natin sa buong week na ito ng Semana Santa, minimeditate po natin kung ano ang nangyari sa final week ng Panginoong Hesus dito sa mundong ito at kung paano ito makakabago sa buhay natin. Kasi pag in-apply natin ito, mababago yung buhay natin. Yung Wednesday po is napaka-busy para sa Panginoong Hesus. Bakit napaka-busy para sa Panginoong Hesus? Kasi imagine niyo po, kung Wednesday na ngayon, Thursday, and then mahuhuli na siya, Friday, ipapako na siya sa krus. So, mabilis na lang lahat ng pangyayari. Pero sa Wednesday, di ba, meron nga tayong Bible study ngayon ng Wednesday, marami pong tinuro yung Panginoong Hesus ng Miyerkules. Isa po sa tinuro ng Panginoong Hesus ng Miyerkules Santo is yung mga signs ng katapusan. Kung ano yung mga nakasulat sa Revelation, yun nga is revelation, ibig sabihin na darating yung panahon na matatapos rin po yung mundo. At kung hindi nyo pa po nababasa yung book ng Revelation, maganda rin pong mabasa nyo po iyan kasi pinapakita kung paano matatapos yung mundo at itong mismo ngayon, nagsasalita ako ngayon, Miyerkules Santo, pag tiningnan nyo po yung balita, kaya mo nang makita talaga, kaya mo nang maramdaman talaga na malapit na rin talagang matapos yung mundo. Pero pagkatapos na in-explain ng Panginoong Hesus yung mga signs ng katapusan ng mundo, meron siyang pinuntahan. And itong pinuntahan niya, pumunta siya sa Bitanya. Meron pong nangyari dito na nangyari ng Miyerkules Santo na magdadala yan ng lesson para sa atin. Okay? So buksan po ninyo kung meron kayong Bible o pwede nyong i-highlight, libro po ng Matthew. Tingnan nyo po dyan sa screen ninyo. Nang si Jesus ay nasa Betanya, sa bahay ni Simon, na dating may malubhang sakit sa balat, lumapit sa kanya ang isang babae. May dala itong mamahaling pabango sa isang sisidlang yari sa batong alabastro. At habang kumakain si Jesus, ibinuhos ng babae ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang mga tagasunod ni Jesus nang makita ito. Sinabi nila, bakit siya? Bakit niya sinasayang ang mga pabangong iyan? Maipagbibili sana iyan sa malaking halaga at maibibigay ang pera sa mga may hirap. Alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila, kaya sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ginugulo ang babae? Mabuti ang ginagawa niyang ito sa akin. Ang mga may hirap ay lagi ninyong makakasama, pero ako ay hindi. Binubuhusan niya ako ng pabango para ihanda ang aking katawan sa libing. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, kahit saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo,
ipapahayag din ang ginawa niyang ito sa akin bilang pag-alala sa Kanya. So ano pong naging sitwasyon ng Miyerkules Santo? Meron pong isang babae na nagbuhos ng mamahaling pabango. Mamahaling pabango, sa ibang version, sinabi pa na yan ay yung pabango na yun katumbas sa isang taong pagtatrabaho, isang taong sweldo, isang taong sahod. Pero anong ginawa niya? Ibinuhos niya sa paanan ng Panginoong Hesus. And ano yung naging reaction ng mga disciple? Sabi niya, bakit? Aksaya. Tingnan niyo po yung sinabi ng mga disciple, aksaya. Pero pinagsabihan sila ng Panginoong Hesus, anong aksaya? And makikita niyo rin po na yung buong Holy Week ay it's all about giving. It's all about giving. Mapapansin niyo po yan simulat sa Paul. Naalala niyo po yung palaspas, the same thing, giving. Yung merong isang tao na nagbigay ng batang asno sa Panginoong Hesus para sakyan ng Panginoong Hesus nung siya ay papasok sa templo. Yung mga tao, linatag yung kanilang mga balabal, yung kanilang damit, naglatag rin ng mga sanga, giving. Nung Lunes, naalala nyo po na merong isang puno na hindi kayang magbigay. Once again, giving. And then meron doon sa templo na ginagamit yung Diyos para kumita ng pera, lininis yung. So they want to receive. It's all about giving and receiving. Ito naman na pinag-uusapan natin yung pabango na ibinuhos. Bukas pag-uusapan natin yung hiniram ng Panginoong Hesus na lugar para gawin yung Last Supper niya with the disciples. Once again, may nagpahiram. So, giving na naman. Friday, the same thing. Binigay yung buhay ng Panginoong Hesus, pero merong si Joseph na Arimatea na nagbigay ng libingan para kay Hesus. Sabado, the same thing. Yung mga babae, naghanda sila ng mga panlinis sa katawan ng Panginoong Hesus para pumunta sila sa libingan. Giving once again. So, makikita nyo po, yung buong essence ng Holy Week, it's all about giving and receiving. And yung Diyos, nagbigay na ng babala para sa atin. Ano yung babala ng Panginoong Hesus? Hindi pwedeng maglingkod ang isang tao sa dalawang Panginoon. At ang comparison niya sa dalawang Panginoon is yung Diyos at yung pera, kayamanan. Interestingly, kasi pwedeng gumawa yung Panginoong Hesus ng ibang example. Pwede niyang sabihin, hindi kayo pwedeng maglingkod sa Diyos at kay Satanas at the same time. Pero hindi niya ginamit yung word na Satanas. Hindi niya ginamit yung word na diablo, na demonyo. Ang ginamit niyang word, pera. Bakit pera? Kasi yung pera po, yan ay nakakaakit sa lahat ng tao. Ang pera nakakaakit sa bata at nakakaakit sa matanda. Ang pera nakakaakit sa mahirap at sa mayaman, kahit bilyonaryo na. So yung pera meron siyang kapangyarihan na akitin kahit sino. Pwede niyang akitin yung mga taong naniniwala sa Diyos at pwede niyang akitin yung mga hindi naniniwalang merong Diyos. So yung pera, meron siyang tinataglay na kapangyarihan na umakit. That's the reason why, naalala niyo po yung isang batang lalaki na mayaman and then nagtanong niya sa Panginoong Hesus kung ano yung dapat niyang gawin para maligtas. Pero anong nangyari? Dahil mahal niya yung yaman niya, hindi niya pinakinggan yung Panginoong Hesus. At ito po yung lesson ng Miyerkules Santo. Ang lesson ng Miyerkules Santo is ipaintindi sa atin kung sino yung pinaka-importante para sa atin. Kayamanan o yung Diyos. Kasi dapat kopyahin natin itong ginawa ng babaeng ito. Kasi kung sino yung pinapahalagahan natin, hindi natin iisipin na aksaya, no? Kung Diyos yung pinaka-importante sa'yo, hindi mo siya ipagpapalit kahit kanino.
Hindi mo siya ipagpapalit sa pamilya mo, hindi mo siya ipagpapalit sa kayamanan mo, kasi siya yung priority ninyo. That's the reason why itong example, sabi ng Panginoong Yesus, ito ay maaalala kung saan mang ipangalat yung magandang balita. And then up until now, pinag-uusapan natin siya. Bakit? Kasi yun ay prophecy ng Panginoon na yung babaeng yon hindi makakalimutan. Bakit? Yung ginawa niya ay pag-uusapan palagi. At yan po yung nangyari sa Wednesday. That's the reason why kapag may mga tao pong krinikriticize yung offering, krinikriticize yung pagbibigay ng buhay sa Panginoong Hesus, hindi po nila alam kung sino talaga dapat yung pinakamahalaga. Kasi kung yung Diyos ang pinakamahalaga, mga kaibigan, yung Diyos ginawa yung lahat para sa atin. So gusto ko rin na ibigay yung buhay ko nang walang ititira para sa Kanya. Naintindihan niyo po ba? Yan po yung spirit ng Miyerkules. Pero mas pag-uusapan pa natin at ipagpapatuloy natin itong Holy Week special natin bukas. Okay? Sa Huwebes Santo. Anong nangyari sa Huwebes Santo bago mag-Biyernes Santo? Alam natin yung sa Biyernes Santo, pero hindi natin alam kung ano nangyari nung Huwebes Santo. So pag-uusapan natin yan bukas. And speaking about Biyernes Santo, as you know, nandito pa rin po ako sa paanan ng krus. Bakit? Kasi this coming Friday, 3:00 ng hapon, bawat isa sa atin, dala-dala yung family natin, dala-dala yung friends, dala-dala yung mga kakilala natin. We are going to present yung pamilya natin sa paanan ng krus. So do not forget to bring yung names ng family members ninyo para po isurrender natin sa paanan ng krus, which is ang lugar para sa ating pamilya. So mga kaibigan, kung meron po kayong tanong about sa event natin ngayong Holy Week, pwede kayong mag-message sa amin. Actually, papakita ko po sa inyo ngayon yung location natin. So you can come and visit us itong Holy Week na to. Everyday kami bukas. Everyday merong meeting. And bukas po ng Thursday. Dalawa lang po yung meeting natin, pero 11 and 3 lang. Pero we are going to wash yung feet ninyo. Para saan? E-explain na lang po natin yan dito sa meeting. So kung namamanata kayo na pumunta everyday sa tahanan ng Diyos, it's gonna be your opportunity. Kung wala, meron rin naman tayong online for tomorrow. Okay? Mga kaibigan, pagpalain po kayo ng Diyos. Kung natulungan kayo ng program na ito, do not forget to share yung link para sa lahat. Share nyo po sa family members nyo, sa friend, for everyone. And naniniwala kami na itong Semana Santa na ito ay magiging remarkable, unforgettable para sa ating lahat. Okay? See you po tomorrow sa ating episode 4 ng Midday Boost program. God bless you.